Last News Updates. Ako po si Cesar Soriano para hatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Agad na nasawi ang dalawang lalaki habang dalawang iba pa ang sugatan nang aksidenteng sumabog ang isang improvised na dinamita sa barangay Tulay, Holos, Sulu, Sabado ng gabi, Nobyembre 22. Kinilala ang mga biktima na sina Abdul Tiri Basang, 70 anyos at Indal Pascual, 40 anyos na kapwa nasawi sa bahay ni Pascual. Sugatan naman si Tuli Mislani, 40, habang damay din ang isang hindi pa nakikilalang babae na kasalukuyang nagpapagaling na sa ospital. Batay sa investigasyon, nakumpirmang ang pinagmulan ng pagsabog ay isang homemade fishing explosive na ipinagbabawal at peligrosong paraan ng pangingisda. Muli namang nagbabala ang mga otoridad sa panganib at mabigat na parusa sa mahuhuling sangkot sa illegal dynamite fishing. 8 pang individual na sangkot sa umano'y maanomalyang flood control project sa Oriental Mindoro ang nasa kustodiya na ng mga otoridad ayon kay Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary John Vic Remulla nitong Lunes sa isang press briefing kasama si DPWH Secretary Vince Dizon. Sinabi naman ng Philippine National Police o PNP na ang pagsuko ni DPWH Mimaropa Regional Director Gerald Pacanan ang nagtulak sa pagkakadakip ng 6 na iba pang akusado na sina Jean Ryan Altea, Ruben Santos Jr., Dominic Serrano, Juliet Calvo, Felizardo Casuno at Lerma Caico. Lahat ay kasalukuyan o dating opisyal ng DPWH Region 4B. Una nang inaresto ng National Bureau of Investigation o NBI si OIC Chief Engineer Dennis Pelok Abagon kahapon, November 23, sa isang bahay sa Sikatuna Village, Quezon City na napag-alamang pag-aari umano ng isang vice-alkalde sa nabanggit na lalawigan. 8 pang akusado ang pinaghahanap, kabilang si dating Appropriations Chair Zaldico na nahaharap sa kasong graft at malversation kaugnay ng 289.5 million peso road dike project. Pinabulaanan ni Vice President Sara Duterte ang mga ulat na nagsasabing natagpo ang walang malay si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang detention facility sa International Criminal Court o ICC sa The Hague. Ayon sa Vice Presidente, mismong ang dating Pangulo ang nagkumpirma sa kanyang kalagayan sa pamamagitan ng kanyang legal team at tiniyak nitong maayos ang kalusugan ng kanyang ama. Giit pa nito na ang maling impormasyon ay nagdudulot lamang ng tensyon lalo na't nakatutok ang pamilya at mga taga-suporta sa nalalapit na desisyon ng International Criminal Court o ICC Appeals Chamber. Nakatakdang maglabas ng desisyon ng ICC Appeals Chamber sa Biyernes kaugnay ng naunang ruling ng ICC Pre-Trial Chamber at umaasa ang kampo ni Duterte na paborable ang magiging pasya ng korte. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.